Hello, kumusta po kayong lahat? Ito po inyong old body na si Nurse Kaloy. Ang ating topic po ngayon ay itong bagyong si Christine na sumalanta. Most especially sa parte ng Kabikulan at sa ibang parte ng Pilipinas. Marami pong damages na nangyari. Kaya ang aking topic ngayon ay ang bagyo at kung ano ang magiging tulong ng ating gobyerno, kung meron man. Ngayon, mapapakita ko sa inyo ang mga lugar na nasalanta sa Bicol. Ito po, thank you sa nag-post ng mga pictures na to from Bicol. Ako po, by the way, I'm not from Bicol, pero I lived there for 2 years and minahal ko na po ang lugar na to at marami akong friends dyan sa Bicol. Ito po. Yan, kita nyo, ang aftermath ng bagyo. Marami po yan. Marami. Yan po, mga aftermath, kung paano nawasak ang lugar ng Albay. Ito po, mga baha. Ang aking panawagan sa ating gobyerno, since nalalapit na ang midterm election, sana naman magpakitang gilas kayo sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Hindi yung mga pangako lang kayo ng pangako at wala naman natutupad. Puros kayo mag-grandstanding. Ito pa po isang video na papakita ko lang sa inyo, short video lang po. Mapapaluha kayo. Madudurog ang inyong mga puso sa makikita nyo. Ayun po, hindi na po natin habaan, baka tayo makopyright. Pero ang punto ko po rito, dahil ngayong araw na to, nag-umpisa yung Senate hearing kay Pastor Kibuloy sa pangunguna ni Senator Risa Hontiveros. Ang akin napansin, kasi sa mga previous hearings sa Quadcom, sa Congress, at saka sa mga Senate hearing, ay sinasabi kung ano yung magiging objective ng hearing ngayon, like in aid of legislation. Pero dito sa napanood ko sa Senate hearing ni Kibuloy, ay wala pa nabanggit na gano'n, kundi atake lahat kay Kibuloy. So anong isasagot ni Kibuloy? In aid of legislation, gano'n ba mga way of questioning a resource person? Kasi ang sagot lang ni Kibuloy ay invoke my right. Dahil meron nga ang kaso yan nakabinbin na yung kaso niya sa korte, which according nga sa mga netizens, sa kanilang mga komento, this is not the proper forum. Ang Senate na yan ay hindi sila korte, hindi sila judge. Why would they interrogate or investigate a resource person na ang kaso ay nasa korte na? Yun po kasi, ang opinion ko, and I hope ganun din ang iyong thinking, kasi this is just a waste of money, time, para sa gobyerno na dapat ang perang ini-spend dyan sa hearing na yan ay ibibigay, itulong sa mga nasalanta ng bagyo. Yan po ang aking hinanakit. Kasi bakit inuuna ang Senate hearing ni Kibuloy na nasa korte na ang kaso niyan? Dapat nga, sabi nga ng mga netizens, si Kibuloy hindi na nag-appear dyan. Sana, dinedma na lang niya yung kanya kasi nasa korte na Doon na sila magpaliwanag kung anong tama o mali. At itong Senate hearing, alam naman natin si mga senador na yan, they're running for a next position this coming midterm election sa May sa 2025. Yun lang po ang aking hinanakit dyan. Kasi ang Bicol, I used to live there, work there for 2 years before I migrated sa US.
Ang nangyari po kasi dyan, maganda po yung lugar na mababait ang tao dyan. Ganon ang nangyari sa kanila. Nasalanta sila ng bagyo. Ano ngayon ang mangyayari sa mga tao ron? Sa kanilang kabuhayan, livelihood, shelter. Magbibigay na naman ba kayo ng 1K na ayuda or dapat yung pangkalahatan for their shelter, food, and livelihood? Yun po ang aking hinanakit. Kasi sa videos na nakita ko, ay grabe ang nangyari. Sa Kamsur, lalong-lalo sa Albay, dun sa aking mga kaibigan sa Manito. Nakarating na po ako dyan eh. Sa Kawit, nilunod, tinangay ng ang mga tulay. Bumagsak ang mga kalsada, bundok. Grabe ang daan. Yun po sana ang bigyan pansin ng ating gobyerno. Hindi yung hearing ng EJK, extrajudicial killing. Anong mapapala ng mga tao dyan sa hearing nyo? Kundi kayo lang mga politicians ang nakikinabang dyan. Wala naman kayong magagawang batas in aid of legislation kasi kayo, benepisyo lang inaabangan nyo dyan, ginagawa nyo para sa inyong pangangampanya sa susunod na election. Ito, real talk lang yan. Wala namang politiko, sabi nga ng isang radio commentator, walang politicians ang maglalabas ng pera out of their pocket. Kukunin lahat nila yan sa kaban ng bayan. Yun lang po, real talk lang po yan. Wala ang tamaan, sana mabukulan. Yun lang po para sa akin. Please help ang mga Bicolanos. Yun lang po, maraming salamat. Please like and subscribe sa ating YouTube channel, Nurse Kaloy.